Hi guys! So for today's video, ang pag-uusapan natin ay yung mga drugstores na required na din na kumuha ng medical device LTO kung kayo ay nagkicarry ng medical device like condom and PT. So ito yung first step. Punta tayo sa e-services portal, then click nyo yung application status. Then punta kayo sa device. Then click medical device, then hanapin nyo sa bandang baba yung retailer. So click nyo yung initial. Then, agree lang kayo dun sa declaration. Then, fill out nyo yung mga details. Then, doon sa retailer activities, ang pipiliin natin ay yung pinakababa, which is yung drug outlets, such as drugstores or boutiques. Then, next lang tayo. So, dito sa product line, so, ilalagay nyo lang lahat ng medical device na kinikerry nyo or gusto nyo i-carry sa botika. So, doon sa case ko, yung una ko kasing ginawa dito sa product description, nilagay ko lahat. So, wag niyo yung gayahin. So, binura ko siya later on din. Individual ko siyang lagay. So, for example, gauze or medical device, isang entry yun. Then, another entry ulit kung ano man yung iba pang medical device nyo. So, per product, ay per item, per medical device, isa siya, isang product line. So, yan, katulad yan. Medical device, then pregnancy test kit. Then, sa product type, piliin nyo lang lagi medical device. Then, product description kung anong klaseng medical device. Then, don't forget pala, kasi pati yung mga eye drops, ear drops, so kailangan din siyang i-register. So, dito, ni-register ko din siya. So, doon sa product type, makikita nyo dyan, pagka clinic nyo yan, may option na optical product. So, yun yung pipiliin nyo din, lagay nyo lang yung product description. So, pag nalagay nyo na lahat ng medical device products, so, ini-next nyo lang siya. So, sa case ko, para wala akong makalimutan kasi sobrang daming medical device and yung iba, actually, hindi naman ako sure kung talaga nagpo-fall siya dun sa category ng medical device. So, to be sure lang, nag-search ako sa internet ng list ng mga medical device. So, may nakita ako. So, dun siya sa FDA. So, dinownload ko lang siya. So, ito yung sample ng list na yun. So, andyan. Para maiwasan na may makalimutan tayo. So, chinek ko lang yan isa-isa. Tapos, chinek ko kung ano ba yung meron ako dito sa botika. At in the future, kung may isip ko na i-carry yun, so, nilagay ko na din. So, yan. Pwede nyo siyang makita sa internet. Search nyo lang Class A Medical Device FDA. So, ayan. So, pagka natapos nyo nang i-fill out at ilagay lahat ng medical device na available sa botika, at kung ano pa yung iba na baka in the future gusto nyong i-carry, then na-double check nyo na din dito. So, punta na tayo dun sa pag-fill out ng mga details. Okay, so fill out nyo lang yung mga details na kailangan dyan, like name of establishment, name of owner, dun sa address. So, may specific area na dyan kung saan nyo ilalagay yung city. So, no need to put it dun sa street address. Then, pagka natapos nyo na fill upan yan, i-upload nyo lang yung DTI permit and yung business or mayor's permit o kung in partnership kayo. So, yan. I-upload nyo lang lahat ng documents na kailangan. So, pag na-upload na, yan, i-check nyo lang lahat nung nilagay nyo just to make sure na tama at wala kayong nakalimutan. Then, click nyo lang yung confirmation, then submit. Hi guys, so sana nakatulong yung video na ginawa ko. Yung LTO ko pala, nakuha ko siya parang 2 to 3 weeks after nung application ko. So, inabot siya ng ganun. Yung unang application ko kasi naging non-compliant kasi yung city, nilagay ko siya dun sa street address. Kaya di ba binanggit ko kanina sa video na yung city, wag nyo nang ilagay sa street address. So, wag nyo akong tularan. Yung pangalawang application ko, umabot ng 1 week bago sila nag-reply para mag-send ng order of payment. Then, nung pagkabayad ko, parang 3 days yun. Nag-email sila na na-receive na. Tapos, mga 1 week nga yun, siguro, from the time na na-receive nila yung payment, before na-send sa akin yung LTO ko. So, yun, siguro, ang i-allowance nyo na lang
is 2 to 3 weeks. So, yan. Pagka wala namang problema, nasa ganong range before nyo ma-receive yung LTO. Yun lamang po. Sana nakatulong. Guys, don't forget to like and subscribe. Thank you po!